At kung merong Diyos na nahirapan, may Diyos na nasugatan para sa inyo, sino kayo para magreklamo sa mga pinagdadaanan ninyo? Sasabihin sa iyo ni Lord, binigay ko ang lahat, inalay ko ang aking buhay, dahil mahal kita. Hindi madaling sumunod kay Jesus kasi kailangan mong iwan ang maraming bagay, kailangan mong iwan ang maraming tao. Pero sa kabila ng pag-iwan mo, kahit sa mga kapamilya mo, ang Diyos hindi pinababayaan ang pamilya mo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Ang paglilingkod kay Lord, dapat ngayon na. Hindi na dapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala sa kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na'y umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pang lahat. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang wala naman kayong gana, mas malakas. Magandang gabi po sa inyong lahat. At batiin po natin ang isa't isa ng magandang gabi. Pakisabi nga sa iyong katabi, gayahin niyo ako ha. You are beautiful. Ulitin natin ha. Ulit. You are beautiful. Last na. You are beautiful. Palakpakan natin ang Panginoon. You're all beautiful. Amen? Tama na pambobola. Magsisermon na ako. Okay lang ba? Papasalamat ako sa inyong kura paroko, Father Romy Tuason, at sa lahat ng bumubuo ng inyong parokya sa pag-imbita po sa akin sa pagdiriwang ng ika-6 na araw ng ating pagnonobena sa kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Hindi ko po maalala kung ano ba talaga ang totoong piyesta ninyo. Napakarami yung piyesta. Dito lang ata ako nakakita ng parokyang napakaraming piyesta, no? Pero isa lang ang ibig sabihin niyan, ang mga taga-tansa ay mahilig magpasalamat sa Diyos. Amen? At dahil marami kayong piyesta, sigurado ko marami rin pagkain. No? Kaya si Ate Tet nandyan eh. Kaya alam ko may pagkain mamaya.
Magbibigay lang po ako ng konting mga pagninilay tungkol po sa ebanghelyo ating napakinggan sa araw na ito. Ang ebanghelyo po natin ay galing sa ebanghelyo ni San Lucas, Luke chapter 4, 38 to 44. At kung kayo po ay nagsimba kahapon, ang ebanghelyo po natin ngayon ay karugtong ng ebanghelyo kahapon. At narinig niyo po kahapon na ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta sa isang lugar na ang pangalan ay Capernaum. At ano itong Capernaum? Isang lugar sa Galilea kung saan nadadaanan ng maraming tao. Kasi yung Capernaum, isa siyang daan na konektado sa iba't ibang daan sa Israel. So halimbawa, pupunta ka ng Damasco, dadaan ka ng Capernaum. Pupunta ka sa ibang lugar, dadaan ka ng Capernaum. So yung Capernaum mismo ay mataong lugar kasi lahat dumadaan doon kapag ka pumupunta sa ibang lugar. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, pinili niyang magmisyon sa Capernaum. At isang lugar sa Capernaum ang tinatawag na Bethsaida. At yun po yung pinuntahan niya sa araw na ito. Pumunta daw ang ating Panginoon sa Capernaum, mali pala, yung Bethsaida, yun po yung pinanggalingan ni Pedro na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ganito po, bakit nagkaroon ng bahay si Pedro sa Capernaum pero siya ay taga Bethsaida? Si Pedro po kasi taga Bethsaida siya. Pero bakit siya nagkaroon ng bahay sa Capernaum? At ito po yung sagot, yung nasa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kaya pala nagkaroon ng bahay si Pedro sa Capernaum kasi nakatira doon ang biyanan niya. So may asawa pala si Pedro. At yung biyanan niya, taga Capernaum. Kaya siya nagkaroon ng bahay sa Capernaum kasi bahay yon ng biyanan niya. Dahil nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon rin siya ng bahay sa Capernaum. Ano ang pwede nating makuhang aral doon, mga kapatid? Simple lang po, na ang Diyos iniingatan ang lahat ng ating mga kapamilya. Amen? Ang Diyos hindi pinababayaan ang ating mga kapamilya. Si Pedro, iniwan niya ang lahat. Iniwan niya ang kanyang lambat, iniwan niya ang kanyang hanap buhay, iniwan niya ang kanyang bahay sa Bethsaida para sundan si Jesus. Hindi madali yun. Hindi madaling sumunod kay Jesus kasi kailangan mong iwan ang maraming bagay, kailangan mong iwan ang maraming tao. Pero sa kabila ng pag-iwan mo, kahit sa mga kapamilya mo, ang Diyos hindi pinababayaan ang pamilya mo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. At yan ang unang aral na gusto kong makuha ninyo, mga kapatid ko, dito sa parokya ng Santa Cruz sa Tansa. Oo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Oo, miyembro tayo ng iba't ibang mga organisasyon. Oo, binibigay natin ang ating oras sa Panginoon. Na minsan, alam ko, marami sa inyo, pinagseselosan na ng kapamilya. Maraming lumalapit sa akin, sasabihin, Father, nagagalit na nga sa akin yung asawa ko eh. Kasi mas marami pang oras ang binibigay ko sa simbahan kaysa sa kanya. Ang good news sa atin, mga kapatid, kapag inalay mo ang iyong sarili kay Jesus, hindi niya pababayaan ang pamilya niyo. Tandaan niyo yan. At ako mismo ang magsasabi niyan sa inyo kasi yan ang naramdaman ko nung nagpari ako. Ako po ay menopausal baby at yung nanay ko, 40 anyos na siya nung isinilang ako. Kaya kung ako ay 30 years old ngayon, ang nanay ko po ay 70 plus na ngayon. Ang kapatid ko na panganay, 50 years old. Ang pangalawang kapatid na sinundan ko ay 49 years old. Kaya yung agwat ko sa sinundan kong kapatid ay 20 years. No? Biruin nyo, yung sinundan kong kapatid, 20 years. Kaya ang kaedad ko, hindi na yung mga kapatid ko, yung mga anak na nila. No? At dahil yung tatay ko namatay ng maaga, yung kapatid ko meron ng sariling pamilya, nasa Amerika yung panganay, at nandito sa Pilipinas yung pangalawa, parehong may pamilya.
Naiiwang mag-isa ngayon ng nanay ko. At sinong inaasahang makasama ng nanay ko? Ako. Kailangan kong pumasok ng seminaryo. Kaya alam nyo, isa yan sa malaking problema ko. Bago ko pumasok ng seminaryo, sabi ko, paano kaya ito? Sinong babantay sa nanay ko? Sinong makakasama ng nanay ko? Tapos nagdrama pa siya sa akin. Sabi pa niya sa akin, anak, papasok ka na ng seminaryo. Paano ko? Sino makakasama ko? Wala na akong anak na cute. Sabi niya sa akin. Sabi ko, wag ka mag-alala, mami. Kahit pumasok ako ng seminaryo, cute pa din yung anak mo. No? At alam nyo, pinagpasa Diyos ko. At sabi ko, Lord, kung talagang para ako sa buhay pagpapare, wag niyo pong pabayaan ng nanay ko. At hindi naman ako nabigo. Nung nasa loob ako ng seminaryo, hindi pinabayaan ng Diyos ang nanay ko. Nagkaroon ng konting sakit, naoperahan, pero gumaling. At naririto siya, ano pa rin, masigla pa din. Ano pa rin, malakas pa rin ang boses, mahilig pa rin sa telenovela. At ang nakakatuwa, nung naging pari na ako, nakilala din siya ng mga parokyano ko. At dahil nakilala siya ng mga parokyano ko, ang tawag na rin sa kanya, mami. Nakikimami na rin sila. Kaya nga naalala ko noon, sabi niya sa akin, anak, buti na lang pumayag ako na magpari ka. Kasi akala ko, nung pumasok ka ng seminaryo, nawalan ako ng isang anak. Pero nagulat ako, mas dumami pa ang anak ko. At ganyan ang grasya na binibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Mas lumalaki ang pamilya. Sa tingin nyo ba, hindi tayo magkakapamilya sa loob ng parokyang ito? Magkakapamilya tayo. Kasi lahat tayo bininyagan sa iisang pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. We are not related by blood, by marriage, or by adoption. But we are related by one water, baptismal water. At yun ang nagbubuklod sa atin bilang isang Kristiyanong komunidad. At kung ako bininyagan, kayo bininyagan, at sa pamamagitan ng binyag, tayo'y naging anak ng Diyos, ibig sabihin pala, anak kayo ng Diyos, anak din ako ng Diyos. E di ibig sabihin, magkakapatid tayo. Pamilya tayo. At yan ang gusto kong ilagay ninyo sa inyong isip at puso. Mga minamahal kong mga taga Santa Cruz. Ano man ang mangyari sa parokyang ito, tandaan ninyo, magkakapatid kayo. Kung merong isang nabibigo, may isang nagkakamali, may isang naliligaw ng landas, huwag mong ichichismis. Huwag mong sisiraan. Tutulungan mo. Bakit? Kasi kapatid mo siya. Pamilya tayo dito. At sa pamilya, kailangan nagtutulungan. Sa pamilya, kailangan nagmamahalan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang punto ng pagninilay sa bandang gitna ng Ebanghelyo, narinig po natin, sabi dito, paglubog ng araw, lahat daw ng mga may sakit, dinala lahat kay Jesus. Bakit paglubog ng araw? Kasi po yung araw na yon ay araw ng pamamahinga. Sabbath day, araw ng Sabado, sagradong araw para sa mga Hudyo. Kasi kapag ka Sabbath, bawal kang kumilos, bawal ka gumalaw, bawal ka magtrabaho. Pero kapag kagabi na, pagka pumatak na yung 6:00 ng gabi at nagtatakip silim na, ibig sabihin tapos na ang Sabat. Kaya nung pagkatapos ng Sabat, dinala lahat kay Jesus ang mga may sakit. Alam niyo, kung ako si Jesus, magrereklamo ko doon. Sasabihin ko, nagpapahinga pa ako. Dadalhin niyo agad sa akin yung mga may sakit. Bigyan niyo naman ako ng oras magpahinga. Pero anong ginawa ni Jesus? Nakapagpahinga ba siya? Hindi. Pinagaling niya ang mga may sakit dahil alam niya, sila din mga may sakit, kailangang magpahinga. Hindi alintana sa kanya magpahinga dahil alam niya mas maraming tao ang kailangang magpahinga. At ganyan ang isang lingkod ng Panginoon. Walang pinipiling oras. Kung gusto mong maglingkod kay Lord, hindi dapat
bukas, hindi dapat sa susunod na taon, hindi dapat kapag retire ka na, kundi ngayon na. Wala ka na dapat piliing oras. Sister, mag-lector ka naman. Ay, tsaka na lang kasi busy pa ako eh. Oo. Mag-membro ka naman ng Soldiers for Christ. Ay, ayoko dyan. Oo, kasi marami atang chismosa dyan eh. Oo. Tsaka na lang pag nawala na yung mga chismosa. Hindi mawawala yun. Oo. Tsaka ka na lang mag-lay minister, no? Kapag ka, siguro biyudo na ako. Gusto pang mamatay yung asawa. Oo. Ang paglilingkod kay Lord, dapat ngayon na. Hindi na dapat naghihintay pa. Ang tawag natin dyan, the sense of urgency. Sabihin nyo nga po, urgency. Ano yung urgency? Kapag ka urgent, ibig sabihin, kailangan ngayon na. Ngayon na, ora mismo, ngayon na. Kaya kung naiisipan mong maglingkod kay Lord, huwag ka na magdalawang isip pa, maglingkod ka na. Kasi baka dumating ang araw, magsisi ka, at sabihin mo, sayang hindi ko nagawa ito. Ganyan ang ginawa ng mga apostol. Si San Pedro el Pescador at ng iba't ibang mga santo. Nung narinig nila ang tawag ng Diyos, hindi na sila nagdalawang isip pa. Sumunod sila kay Jesus. Amen? Kaya, wag nang magdalawang isip. Oras na para maglingkod kay Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun po yung pangalawa. Yung unang punto ko, tayo lahat ay pamilya. Pangalawang punto, kailangan maglingkod sa Panginoon ngayon na. Panghuling punto, sa bandang dulo ng Ebanghelyo, narinig po natin yung mga demonyo. Marami po dun sa mga dinala kay Jesus, inaalihan ng demonyo. At yung mga demonyo nakakatawa kasi kilala nila si Jesus. Sabi dito, yung mga demonyo daw ang sabi, kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Biruin mo, kahit mga demonyo, kilala siya. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sinaway sila at hindi pinahintulutang magsalita. They were silenced. Bakit? Kasi ang pananalita ng mga demonyo ay mga pananalita ng kasinungalingan. The devil is the prince of lies. Sinungaling ang demonyo. Maniwala kayo dyan. Kaya kapag kami nagsabi sa inyo, sister, ang ganda mo. Mag-isip-isip ka kung demonyo yan. Minsan ang demonyo, bobola-bolahin ka niyan eh. Parang minamasahe yung ego mo. Ang tawag doon, ego massage. No? Para bang paparamdam niya sa iyo na ang galing-galing mo, ang husay-husay mo. Ako minsan, guilty po ako dyan eh. No? Kasi minsan, hindi lang yung katawan ko ang malaki. Minsan, ang laki na rin ang tingin ko sa sarili ko. Di naman sa pagmamayabang, meron na akong 338,000 followers sa TikTok. Social media influencer ako. Kaya yung demonyo pwedeng sabihin niya sa akin, galing-galing mo, Father. Dami mong nauuto. Pero tandaan ninyo, hindi salita ng demonyo ang makapangyarihan. Ang makapangyarihan ay ang salita ng Diyos. Amen? At kung ikaw ay nasa Diyos, kahit sinong demonyo, hindi kayang siluin ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen? And that is the role of the Holy Cross in your life. Ang Santa Cruz ay nariyan para sindakin ang demonyo sa buhay ninyo, sa buhay ng pamilya ninyo, sa buhay ng parokyang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang demonyo naririyan pa din at patuloy na magkakalat ng kasinungalingan, patuloy na magkakalat ng iba't ibang mga pamimintang, patuloy na maggagawa ng kwento para magkasira-sira kayo sa organisasyon, sa parokya na ito.
Pero kahit gaano kalakas ang demonyong yan, mas malakas ang Santa Cruz. At kapag kahinarap nyo ang Santa Cruz sa demonyong yan, sigurado ako, tatakbo ang demonyong yan. Amen? Kaya mamaya, pagtapos ng misa, ibaba nyo yung Santa Cruz, ilapit nyo sa katabi nyo. Pag natakot yan, alam nyo na. Pero biro lang po, no? Ang krus ay naririyan para ipaalala sa atin, may Diyos na nagliligtas sa atin. At ililigtas niya tayo sa kahit anumang uri ng kasamaan. Bakit? Kasi mahal niya tayo. And that is what the cross symbolizes. Love. Yung ibang relihiyon, sasabihin nila, mga sadista kayong Katoliko, kasi ang sinasamba nyo, instrumento ng parusa. Pang-parusa yan eh, pang-torture yan eh. Imagine niyo may silya elektrika dito. Lalagyan nyo ng bulaklak yung silya elektrika, iinsensoan ko. Ano mararamdaman ninyo? Pero bakit natin binibigyang pugay ang Santa Cruz? Hindi dahil mga sadista tayo, kundi dahil alam natin may Diyos na naghihirap para sa atin. Naghirap siya para sa atin dahil alam natin mahal niya tayo. Wala nang iba. At yan sana ang maramdaman ninyo, lalong-lalo na sa mga darating na araw na ito, na ipagdiriwang natin ang piyesta ng Santa Cruz. Mahal ako ni Lord. May Diyos na nagpaghirap sa akin. May Diyos na nasugatan para sa akin. Para sa mga panahong ako rin naghihirap, sa mga pagkakataon na kayo din ay nasasaktan, tandaan ninyo, may Diyos na nasaktan din para sa inyo. At kung merong Diyos na nahirapan, may Diyos na nasugatan para sa inyo, sino kayo para magreklamo sa mga pinagdadaanan ninyo? Sasabihin sa iyo ni Lord, binigay ko ang lahat, inalay ko ang aking buhay, dahil mahal kita. Sa araw na ito, pasalamatan mo si Lord, kasi mahal Kanya. Amen? Palakpakan natin ng Santa Cruz. Tuwasan ko sa isang kwento, okay lang ba? Parang ayaw ninyo. Okay lang ba? Wala naman kayong magagawa, no? Nasa akin yung mic. No? Nakwento ko na po ito maraming beses na, at sigurado ko may yung iba sa inyo, narinig na po ang kwentong ito, pero pasensya na po, uulitin ko ulit. Kasi ito po yung lagi kong naaalala kapag ang pinagdiriwang ay ang Santa Cruz. At atong po itong kwentong ito. Kwento tungkol sa mag-asawang matanda na, isang lalaki, isang babae, at sila ay 50 years old ng kasal. At ang kanilang mga anak ay may mga sarili ng buhay, nasa iba't ibang mga lugar, silang dalawa na lang ang naiwan sa bahay. Kaya isang araw habang sila ay nag-aalmusal, yung lalaki nagbabasa ng dyaryo, yung babae nagtitimpla ng kape. At habang nagtitimpla ng kape yung babae, tinawag niya yung asawa niyang lalaki. Sabi niya, "Honey." Hindi narinig. Kasi, tanda na eh. Nilakasan niya yung boses niya. "Honey! Oh! Mahal mo ba ako?" "Ano ka mo?" "Mahal mo ba ako?" "Apa pambihira?" Sabi nung lalaki. 50 years old na tayong kasal. Tatanungin mo ko kung mahal kita? "Aba, syempre naman." Sabi nung babae, "Di patunayan mo na mahal mo ako." Sabi nung lalaki sa sarili niya, gusto pa ata maka-score neto. Sabi nung babae, "Patunayan mo. Patunayan mo sa buong mundo na mahal mo ako. Isigaw mo. Isigaw mo, I love you. Isigaw mo sa buong mundo na mahal mo ako."
At ang ginawa ng lalaki, nilapit ang bibig niya sa tenga ng babae at bumulong siya. I love you. Nagalit yung babae. Kakasabi ko lang, isigaw mo? Bakit ka bumulong? At sumagot ang lalaki, kasi ikaw ang mundo ko. Ayan. Diyan kayo magaling, no? Pero, tingnan nyo ang krus. At sabihin nyo, Lord, mahal mo ba ako? Wala nang kailangang isigaw. Kasi ang krus lang, sapat na. Sapat na maramdaman na mahal tayo ni Lord. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya.